alhamdulillah ay nakabalik na tayo sa ating palatuntunan. Na alam namin na sinusubaybayan ninyo ang palatuntunan ito. Lalong-lalo na ang ating mga kapatid na mga balik Islam, sapagkat dito sila nakakakuha at nakakapulot ng gintong aral sa buhay patungkol sa relihiyong Islam. Sa ngayon po ay nasa buwan tayo ng Dzulhijjah at malapit nang matapos ang buwan na ito sapagkat nasa 23 ng Dzulhijjah na tayo yata kung hindi ako nagkakamali. Isang linggo lamang ay lilisan na ang buwan ng Dzulhijjah na ito sa buwan ng Hijri sa Islamic calendar. At magbabagong taon sa Islamic calendar pagkatapos nito ay susunod ang buwan ng Muharram, na kung saan ito yung taon na magbabagong taon sa calendar ng Islamic calendar. Kaya ito yung dapat nating pag-usapan bimunasabatil khitamil am al-Hijri, kung ano ang mararapat sa pagtatapos ng buwan na ito o taon na ito at lilipat sa ibang taon, na kung saan ito yung buwan o ito yung taon na magbabagong taon sa kalendar ng Islamic calendar mula sa Hijri. Kaya ito yung dapat nating pag-usapan sapagkat ito ang napapanahon sa kapanahunan natin ngayon, na kung saan magtatapos ang buwan o taong ito at lilipat sa bagong taon. Ayuhan nas, o sangkatauhan, ittaqillaha subhanahu wa ta'ala. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wafakkaru fi dunyakum wa sur'ata zawaliha. Isipin ninyo, pagmuni-munian ninyo, na ang mundong ito ay napakabilis na lilisan sa atin, na parang kailan lang na nasa bagong taon tayo at ngayon naman ay magtatapos na ang taong ito. Lidhalik ista'iddu lil akhirati wa ahwaliha. Kayo ay magpreparado o humanda para sa akhirah, para sa kabilang buhay, at kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay. Dahil napakabilis lamang ang taon o buwan o mga araw na lilisan para sa atin. Wa kullu shahrin yastahilul insana fa innahu yudinuhu min ajlihi. Lahat ng mga buwan ay napakadali lamang ang paglisan nito para sa mga tao. Fa innahu yudinu min ajlihi, at tayo ay lalapit sa ating kamatayan. Wa yuqarribuhu min al-akhirati, at tayo ay papalapit na sa kabilang buhay. Wa khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu, na ang pinakamainam sa ating lahat ay yaong taong napakahaba ang kanyang buhay at napakabuti naman ang kanyang mga gawa. Wa syarrukum man qala umruhu wa sa'a amaluhu, at ang masamang tao naman para sa atin ay yaong tao na kung saan ay binayayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakahabang buhay, subalit wasa'a amaluhu, ay masama naman ang kanyang mga gawa. Innahu ma bayna ay yusab al-insanu ala ta'atin wal ihsan. Katotohanan ay napapaloob tayong mga tao, na kung saan tayo ay gagantimpalaan sa ating mga paniniwala at mga kabutihan. Aw yu'aqab alal isaati wal isyan, o di kaya tayo ay paparusahan sa mga kasalanan at kamalian o kasamaan na ating ginagawa. Illa yaqulu fulan, at kapag nangyari yaong, maging mabuti ka man o masama, ay tiyak
nadadatnan ka ng kamatayan. Saglit lamang ay iyong sasabihin sa iyo, Fulan, Padmat. Binalitaan ka na pala na si Fulan ay katotohanan ay binawian na ng buhay. Wama aqrabul hayati minal mamat, sapagkat wala nang pinakamalapit pa sa ating buhay kundi ang ating kamatayan. Wa kullu ma huwa hatin, lahat tayo ay darating at makatutungtong sa kamatayan niyaon o pangyayaring niyaon. Wa antumul yawm tad'una aman qad intaha. Katotohanan tayo ngayon ay linisan na natin ang taong ito at magtatapos na ang taong ito. Wang qassa minal a'mar, at tayo ngayon ay nababawasan na ng napakalaki ang ating mga buhay. Wa tastakbiluna aman wala tadruna at tastakmilunaha. At tayo naman ay haharapin natin ang bagong taon na kung saan hindi natin alam kung matatapos pa natin ang taong ito o hindi na. Falnuhasib anfusana, kaya marapat lamang sa atin na kwentahin na natin ang ating mga sarili. Mada amal na, kung ano ang ating nagagawa. Fil amil munsarif, sa mga taong lumisan sa atin. Ano nga ba ang ating nagawa? Ano nga ba ang paghahandang ginawa natin sa bagong taon na ating haharapin na hindi natin alam kung ito ba ay matatapos pa natin o hindi, sapagkat tayo ay datnan na ng kamatayan. Fa in kana khairan hamadna Allah. Sa pagkwenta natin sa ating mga sarili sa mga nagdaang taon, kung ang ating natagpuan sa ating sarili, nasumpungan sa ating mga sarili ay ang kabutihan, hamadna Allah, katotohanan at tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaba'nahu bil khair, at hindi lang sapat ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi dagdagan natin ito ng mga kabutihang darating pa. Wa in kana syarran, kung sakaling ang nakwenta naman natin sa ating mga sarili ay mga kasamaan ang ating mga nagagawa, tubna ilallahi minhu, ay magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasutudriku baqiyata a'yanina, sapagkat mayroon pang natitira sa ating mga araw. Qabla fawatiha, bago natin lisanin ang mundong ito. Qala Maymunah ibn Mahran, sinabi ng isa sa mga sahaba o mga tabi'ut tabi'in ng kanilang sinabi, La khayra fil hayati illa ta'ibun aw rajulun ya'malu fid darajat. La khayra fil hayati illa ta'ibun. Wala nang pinakamainam sa buhay na ito maliban lamang sa taong nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya rajulun ya'malu fid darajat, o di kaya ay taong gumagawa o lalaking gumagawa ng mga gawaing aangat ang kanyang daraja, aangat ang kanyang posisyon. Ya'ni anna ta'iba yamhu bitawbah. Ibig sabihin, ang taong nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nabubura ng kanyang pagbabalik loob ang mga nagawa niyang kasalanan. Ma salafi minas sayyi'at, kahit anuman dumaan na mga kasamaan sa kanyang buhay. Wal amilu yajtahidu fi ulu'id darajat, sapagkat ang taong gumagawa ng mabuti ay umaangat ang kanyang kabuhayan. Wa man adahuma fa huwa khasirun, sino man ang iwanan niya yaon
ay katotohanan ay mapapaloob siya sa mga taong talunan o mga taong nalugi. Ibig sabihin, pabayaan mo na hindi ka na magbabalik loob at hindi ka na magbabago at hindi ka na gumagawa ng mga kabutihan aangat sa iyong kabuhayan. Yan ay hindi dapat palampasin sapagkat mapapaloob ang isang tao sa mga kalugihan na napakalaking kalugihan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kaya marapat lamang sa ating lahat ay gugulin natin ang ating buhay sapagkat napakaiksi lamang ang ating buhay dito sa mundo. Magtauba tayo, magbabalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at gagawa tayo ng kung anumang mga kabutihang sa abot ng ating makakaya sapagkat napakaiksi lamang ang buhay natin dito sa mundo. Ang sabi ng ating mahal na propeta naway sumakanya ang kapayapaan at pagpapala, a'maru ummati ma bayna 60 ila 70. Ang buhay ng aking umma, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sa pagitan ng 60 to 70. Wa aqalluhum man tajuzu zalik, at kokonti lamang ang sinumang sosobra sa edad na yaong. Yan ang edad o buhay ng umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan tayo ngayon ayan lamang ang ating karamihan sa ating buhay. 60 to 70 lamang ang ating edad. Kaya napakaiksi lamang ang buhay natin dito sa mundo. Kung ating titingnan, parang kailan lang na tayo ay nagsisimula sa taong ito. At ngayon ay nasa katapusan na naman tayo sa taong ito. Kaya napakabilis ng ng araw ngayon. Ang araw ngayon, ang isang linggo ngayon, ay parang hindi mo na naramdaman. Ang isang buwan ngayon ay parang isang linggo lamang. At ang isang taon ngayon ay akala mo lamang ay parang isang buwan lamang. Kaya napakaiksi lamang ang ating buhay dito sa mundo na kung saan dapat natin itong gugulin sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi natin alam kung kailan natin lisanin ang mundong ito sapagkat napakaiksi lamang ang ating buhay. Maraming mga tao na nagsasaya kung ang kanilang mga edad ay umabot na sa maraming taon. Umabot na ng 50 years, 60 years o 70, ay napakasaya na nila. Mayroon din sa atin na kung saan ay ipinagdiriwang niya ang araw ng kanyang kapanganakan sapagkat nasisiyahan siya na kung saan naabot niya ang edad na yaon. Pero hindi niya alam na hindi pala dapat kasiyahan kundi siya ay papalapit na sa kamatayan. Kaya may yafrahu bi kasrati mururi sinin alayhi. O kayo na nagdiriwang at nagsasaya sa napakaraming taon na inyong linisan o napakaraming taon na iyong inabot ng iyong edad. Innama tafrah binaqsi umrik, katotohanan ikaw ay nagsasaya dahil nabawasan ang iyong edad. Qala ba'dul hukama, ang sabi ng mga pantas, kayfa yafrah min yawmihi yahdimu shahrahu. Paano nga ba tayo nagsasaya sa mga araw na ating linisan, subalit nawawala naman sa atin ang mga buwan. Wa nahdumu sanata, was sanata nahdumu umrah. At tayo naman ay linisan natin ang mga taon, pero hindi natin alam na ang nilisan pala natin ay ang ating mga buhay. Di ba may mga taong nagsasaya, halimbawa, dumating siya ng 50 years o 60 years,
Napakasaya niya at ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan. Araw ng kanyang kapanganakan. At masayang masaya siya sa araw na yaon na kung saan kanya itong ipinagdiriwang. Paano nga ba tayo naging masaya sa ating mga kaarawan na kung saan hindi ba natin naiisip na bawat pagdating ng ating kapanganakan ay napakalaking ibinawas sa ating buhay, na nasisiyahan tayo na nabawasan pala ang ating mga buhay? Sa bawat pagdaan ng mga taon ay alam natin na napakalaking bawas sa ating buhay at tayo ay papalapit sa ating hantungan na malapit na tayo sa ating mga libingan. Paano ka nga ba nagsasaya? Bagkus tayo ay magpapaligsahan at paghahanda sa araw ng papalapit ka na sa iyong libingan. Yan ang mga matalinong tao ay hindi nagsasaya sa kanyang araw ng kapanganakan, kundi siya ay naghahanda sa araw na kung saan haharapin niya ang buhay na walang hanggan. Kayfa yafrah min umrihi wa yaqudu ila ajalihi. Paano ka nga ba nagsasaya sa iyong inabot ng iyong edad, wa yaqudu ila ajalihi, at ikaw ay hahantong na sa iyong kamatayan? Wa hayatahu taqudu ila mamatihi, at ang iyong buhay ay yan ang hihila sa iyo sa iyong kamatayan. Yu'ti yawmal qiyamah, hindi mo ba alam na ikaw ay darating sa ibang yawmal qiyamah, sa kabilang buhay? Bi atwalin nasi a'maran fid dunya minal mutaraffina tarikina li ta'atillah. At biniyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang ka sa mga taong mahahaba ang buhay dito sa mundo. At alam mo ang lahat ng mga pangyayari dito at alam mo ang masama at mabuti. Ngayon ay ikaw ay tarikina li ta'atillah. Ikaw ay pinabayaan mo ang paniniwala at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Murtakibina ilal maasi, at ang iyong ginagawa ay ang mga kasalanan o mga kasalanan na hindi ka nais-nais sa dakilang tagapaglikha. Fayusbigu ahadukum finnari sibagha. At hindi mo ba alam na sa kabilang buhay ay itatapon ka sa impyerno? Sumayuqalu lahu, at sasabihin sa iyo, hal ra'aita fid dunya khairun qat? Kapag ikaw ay itatapon na sa impyerno, at sasabihin sa iyo at tatangunungin ka, hal ra'aita fid dunya khairun qat? Mayroon ka bang nakita o naranasan na mga kabutihan sa mundong iyong ginagalawan? Hal marra bika na'imun qat? Naramdaman mo ba o naranasan mo rin ba ang mga biyaya sa mundong yaon? Ang taong itatapon sa impyerno ay kailanman ay ang kanyang sasabihin, fayaqul, ya Rab, nasya kulla na'imid dunya inda awwali massa minal adab. Ang sabi ng mga pantas, ya Allah, nasya kulla na'imid dunya. Makakalimutan niya ang mga biyayang kanyang nararanasan at natitikman sa mundo. Inda awwali massi minal adab, sa unang pagtapon sa kanya sa mga kaparusahang yaon. Innahum ulaika alladhina a'taw a'maruhum fayadi'uha. Sila yaong mga taong biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakahabang buhay, napakahabang edad, napakahabang buhay, fayudi'uha, subalit ito ay kanyang pinabayaan. Hindi niya ito ginugol sa mabuting paniniwala at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, fil lahwi wal ghaflah, sa lahu niya ito ginugol, sa mga kalidlangan dito sa mga makamundong bagay, lamang niya ito ginugol ang kanyang buhay. Wa ataw amwalan,
At hindi lang sapat ang ibinigay at ipinagkaloob sa kanya ng Allah ang haba ng kanyang edad. Wa a'taw amwalan at pinagkalooban din siya ng mga kayamanan. Fabadharuha fi syahawati al-muharrama, subalit ang kanyang mga kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dito niya ginagasto fi syahawat sa kung ano ang kanyang mga kagustuhan, kung ano ang kanyang pagnanasa, na ang kanyang pagnanasa niyaon ay muharrama at ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mangyayari? Indama dhaku awwala jazaihim, sa unang pagtikim pa lamang niya sa mga kaparusahan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, nasaw kullu ma a'taw fid dunya, ay kanya itong makakalimutan kung ano ang kanyang natikman, kung ano ang kanyang nakamtan dito sa mundong ibabaw na ito. Minal waqti wal mal, sa kanyang haba ng kanyang buhay at sa kanyang mga kayamanan. Makakalimutan niya ang lahat ng yaon. At hindi niya mararamdaman na mayroong pang mga biyaya o mga kabutihan na dinanas niya dito sa mundong ito. Sapagkat ang kanyang mararanasan sa impyernong yaon ay ang mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma dhaku min al-ladhati wa nalu min ash-shahwa, haulaika alladhina sarafu uqulahum wa a'malahum wahtamamuhum lil amal fid dunyahum wattaba'u ash-shahawat. Sa bawat pagtikim niya ng mga biyaya at mga magaganda, mga ngitihin, wanalu minasyahwa, at kanyang makakamit ang kanyang pagnanasa. Ulaika alladhina sarafu uqulahum, sila yaong mga tao na ginugol nila ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang mga mabubuting pag-iisip ay hindi nila ito ginagawa sa mga kabutihan. Wa a'malahum, at ang kanilang mga gawain ay hindi mga gawaing kinalulugdan ng dakilang tagapaglikha, kundi ang kanilang ginagawa ay kung ano ang kasuklam-suklam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtammamahum lil amal fid dunyahum, sapagkat ang kanilang ginagawa lamang ay ang mga makamundong bagay lamang. Wattaba'u syahawat, ang kanilang sinusunod ay ang kanilang mga sariling pagnanasa. Watarakul fara'idi rabbihim, at kanilang iniwanan kung ano ang mga obligado sa kanila ng kanilang Panginoon. Wanasaw akhiratahum, at kanilang nakalimutan ang kabilang buhay. Hatta ja'at humul maut, at dumating na nga ba sa kanila ang kamatayan. Hindi na nila namamalayan na paparating na pala sa kanila ang kamatayan. Fakharaju minad dunya, lisanin nga nila ang mundong ito. Madamumina muflisin. Subalit linisan nila ang mundong ito na sila ay napapabilang sa mga taong talunan. Minal hasanat, sa mga kabutihan, wala silang dalang-dala o baon na mga kabutihan. Fajtama'at alayhim sakratal maut, naramdaman na nila ngayon ang kamatayan. Wal hasratil faut, kanila na itong lilisanin ang mundong ito. Panadamu, at sila ay dadatnana ng pagsisisi. Magsisisi na sila. Haysu la yanfa'uhum nadam, at hindi na nila mapapakinabangan ang pagsisising yaon. Wala nang kapakinabangan ang pagsisisi sa araw na ito. O sa araw ng iyong kamatayan ay wala nang kapakinabangan ang pagsisisi. Wala nang pakinabang at wala nang maidudulot sa iyo ang iyong pagsisisi. Ang sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, khairun nadamati nadamatid dunya, wa syarrun nadamatin nadamatil akhirah. Ang pinaka
magandang pagsisisi ay ang pagsisisi na kung saan nandirito ka pa sa mundong ito. Wa syarrun nadamatil akhirah, at ang pinakamasamang pagsisisi naman ay ang pagsisisi na kung saan ang iyong pagsisisi ay nasa kabilang buhay ka na. Sapagkat wala ng silbi at wala ng kapakinabangan ang pagsisisi sa kabilang buhay. Kaya ngayon pa lamang ay nandito pa tayo sa mundong ito, ay matuto na tayong magsisi. Pagsisihan na natin ang mga araw, mga taon na kung saan napakalaki ang pagkukulang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi natin nagawa ang mga obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Kaya marapat lamang na pagsisihan natin ito habang may buhay pa tayo. At darating sa atin ang kamatayan na kung saan lahat tayo ay babawian ng buhay, na kung saan ay magsisisi tayo na wala ng kapakinabangan at wala ng silbi ang ating pagsisisi. Sa ating kamatayan ay tiyak na tayo ay magsisisi. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, "Ma min maitin mata illa nadima." Wala nang ni namatay man o binawian ng buhay na hindi nagsisisi. Lahat ng taong binabawian ng buhay ay napapaloob siya sa pagsisisi. Wa in kana muhsinan nadima alla yakuna isdada. Kung ang taong yaon na babawian ng buhay ay mga mabubuting tao, sila pa rin ay magsisisi kung bakit niya ito hindi nadagdagan ang kanyang mga kabutihan. Wa in kana musian nadima alla yakuna istatab. At kung ang taong binabawian naman ng buhay ay masamang tao, ang kanyang mga ginagawa ay mga kasalanan at kasamaan, nadima alla yakuna istataba, siya ay magsisisi kung bakit niya ito nagawa at kung hindi siya magbabago at hindi siya magbabalik loob. Yun ang kanyang pinagsisihan. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Ang mga taong yaon ay darating sa kanila ang araw na kung saan itatapon sila sa impyerno. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Yun yung araw na yaon na kung saan maalala ng tao. Maalala niya ang kanyang mga ginagawa dito sa mundong ito. Kung ano nga ba ang kanyang ginawa, masama ba o mabuti, ay kanya itong matatandaan. At kapag matandaan na niya ang kanyang mga ginawa, na siya ay napapaloob sa mga masamang gawain, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Yan ang kanyang masasabi. O sana man lamang ay mayroon akong naihambag sa aking buhay na mga kabutihan. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Sa araw na yaon, na kung saan lahat ng may nagawang kamalian o may mga masamang nagawa, ay paparusahan na sa araw ng yaon. فَتَذَكَّرُوا أَيُّهَا النَّاسِ. Kaya isipin ninyo, alalahanin mo, o mga tao, o sangkatauhan, inyong alalahanin. Biinqida'il ami, inqida'il a'mar. Alalahanin mo na sa bawat paglisan ng mga taong ito ay lilisan din ang iyong buhay. Wa tadhakkaru biintiqali
lil'amil jadid lil'intiqali ila daril qarar. Isipin mo, alalahanin mo, na sa bawat paglisan ng bagong taong ito, ay lilisan ka rin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma ya qawmi innama hadhil hayatud dunya innama hadhil hayatud dunya mata'. O sangkatauhan, katotohanan, ang buhay dito sa mundong ito, mataun, ay kalinlangan lamang. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Pansamantala lamang ang buhay dito sa mundo. Wa innal akhirata hiya darul qarar. At ang kabilang buhay ay yun, ang buhay na walang hanggan. Man amila sayyi'atan fala tujzi illa mithlaha. Sino man ang kanyang mga gawain ay masama, fala yujzi illa mithlaha, ay wala siyang mapapalang gantimpala kundi katulad ng kanyang ginagawa. Ibig sabihin, kapag ang iyong mga gawain ay masama, gagantimpalaan ka rin ng masama. Waman amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa yarzuquna fiha bighairi hisab. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, sino man ang gumawa ng mabuti, sino man ang gumawa ng kabutihan, min zakarin aw unsa, ito man ay lalaki o babae, na ang taong yaon na gumagawa ng kabutihan, maging lalaki man ito o babae, wa huwa mu'min, ay sila yaong mga taong naniniwala sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika yadkhuluna al-jannata, as sila yaong mga taong papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Wa yarzuquna fiha bighairi hisab, as sila yaong mga tao na gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyayang hindi niya alam kung saan ito o kung paano ito nangyayari. Yan yung mga taong gumagawa ng